Hypocrisy to the highest level. Ang Pasko po ay panahon ng pagpapatawad, pagmamahalan, at pagbibigay. Forgiving, giving, and loving. Pero po ako, hindi po talaga ako magpapatawad. Pero po ako, hindi po talaga ako magpapatawad. Muli, narito ako, si Marisol Templo, upang mag-share ng katotohanan at magbahagi na rin ng Word of God. Diba? Ang Pasko, alam nating lahat, ay ang panahon ng pagpapatawad, pagmamahalan, at pagbibigayan. Although araw-araw ay Pasko, diba? Pero sa mga panahong ito ang panahon na sineselebrate natin. Huwag nating kalimutan po ang diwa ng Pasko, isineselebrate natin ang kapanganakan ng ating tagapagligtas na si Jesus, di ba? Pagbibigayan dahil ibinigay siya sa atin ng Amang Diyos para maging tagapagligtas natin at maging regalo sa atin. Kaya nauso ang pagre-regalo. And as it is, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, and whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. It's in John 3:16. And bago tayo magpatuloy, gusto ko lamang po kayong pasalamatan sa lahat ng aking mga manunood at taga-suporta, sa aking mga silent viewers dito sa Pilipinas at sa ibang bansa. Hi dyan sa mga manunood natin sa US, sa Canada, Saudi Arabia, Hong Kong, Japan, Australia, Italy, Malaysia, and others. Marami pa po. Mayroon pang taga-Germany. Mayroon pa ako nakitang taga South Korea. Marami po tayong manunood. Hi po sa inyong lahat. And thank you so much sa pagtangkili sa aking mga vlogs. Mabuhay po kayo mga kababayan ko dyan. Ingat po kayo and Merry Christmas po sa inyong lahat. Okay po? Sa lahat na rin ng mga bashers ko na rin. Thank you pa rin po sa inyo kasi nakakapag-share kayo ng mga opinion nyo tungkol sa mga vlogs ko. Pero alam nyo naman po na ang lahat ng binablog ko ay pawang katotohanan na may kasamang ebidensya. Hindi lang puro daldal, kundi nagpapakita po ako ng mga videos na pwede nyo rin pong i-cross-reference or tingnan nyo rin po sa ibang mga vlog, lalo na sa mga news natin. Diba? Available po yan dyan kung gusto nyong matiyak, matutuo at tama ang mga binablog ko. Tanging sinashare ko lamang po sa inyo kasi hindi lahat ay nakakapanood para lamang mabuksan ang isip nyo, ma-share ko yung katotohanan at ma-aware kayo sa mga nangyayari sa ating lipunan. Ayan, di ba nagra-rhyme? Sa mga hindi pa po nag-subscribe, please subscribe, like, and share ng aking mga videos and wag po kayong mag-atubili. Atubili ang lalim, ano? Wag po kayong mag-hesitate in English bigla na mag-comment ng inyong mga opinion. Welcome po kayo. At sa lahat na po ng mga nakikinig ko, hindi po ako pro or against any politician, hindi po ako against or pro Sara or against or pro BBM. Against lang po ako sa mga katiwalian at sa mga kasamaan. And pro ako sa mga kabutihan at sa mga magandang values na natututunan at maibabahagi ko sa inyo. Yun po yun. So ayan na nga, sa araw na ito, akin pong ibabahagi sa inyo ang isang mensahe ng ating mahal na vice, ng ating VP, Sara. Ano po? And ayon sa kanya, na tulad ng sinabi ko kanina, ang panahon daw ng Kapaskuhan ay panahon ng pagbibigayan, pagmamahalan at pagpapatawad. Pero yan na nga po ang issue natin sa araw na ito kasi yung itinuturo niya ay hindi niya pinapractice. So, that is called hypocrisy to the highest level. Huwag po kayong magagalit yung mga DDS po dyan ha. Tulad ng sinabi ko, hindi ako pro or against kay VP Sara. I am against the unrighteousness and hypocrisy ng mga tao. Lalo na sa mga
government officials natin. And to think that VP Sara is our second highest ranking government official. Naku po. So, ito nga po, pakinggan nyo. At kayo na rin po ang bahalang humusga sa mga pinagsasasabi niya. Okay po, tara, panoorin natin. Mensahe sa Kapaskuhan, marami po sa ating mga Katoliko na mga kapatid ay naghahanda na po sa panahon ng Pasko. Ang Pasko po ay panahon ng pagpapatawad, pagmamahalan, at pagbibigay. Forgiving, giving, and loving. Lagi ko pong sinasabi na depende po yan sa tao. Pero dahil ako ay Vice President, kailangan ko sabihin sa inyo na yan po ang mensahe at diwa ng Pasko. Pero po ako, hindi po talaga ako magpapatawad. Pero kailangan ko sabihin sa inyo na ang Pasko ay panahon ng pagpapatawad. Nasa sa inyo na yan. Kung magpapatawad kayo, dahil iba-iba naman ang tao eh. Diba? Meron sa atin mabilis magpatawad, meron sa atin matagal, at meron sa atin dinadala na talaga sa hukay ang galit. Yan, narinig niyo po. Ang sabi niya, dahil siya ay VP, kailangan niyang sabihin. Tama po ba yon? Ang tayo, bilang tagapagturo, kung nagtuturo tayo, and as a model also dahil government officials yung sinasabi natin, dapat ginagawa natin, di po ba? Although nobody's perfect, pero ito ay lantarang panluloko niya sa lahat ng mga taga-suporta sa kanya. And after niya pang magsabi, di po ba, ng gano'n, nagpapalakpakan pa. Ano ba yan? Ano ba yan? Nagpapalakpakan kayo na sinabi niya na hindi siya magpapatawad? At kailangan niya lang sabihin lang. Kailangan lang niyang sabihin dahil siya daw ay VP ng ating bansa. Oh, di ba? Hypocrisy to the highest level. Pagbibigay at pagmamahal. Hindi po kailangan na magara o expensive o lavish ang ating celebration ng Pasko. Dahil po, ang mahalaga po sa Pasko ay hindi po yung kamahal-mahal na lechon. 15,000, 18,000 na lechon, bandehadong daming pansit. Bumabaha ang kanin. Dahil po, aanihin po natin ang masarap na lechon. Kung yun namang kumakain sa harap natin ay masama ang loob nila sa atin. Di po ba? Aanihin natin yung kasarap na pansit na luto natin kung galit sa atin yung kumakain ng pansit. Galit sa atin dahil meron tayong nasabi, meron tayong nagawa, nagtatampo sa atin dahil merong mali tayo. Kaya po, ang mas importante ay simple ang selebrasyon pero masaya ang lahat ng tao sa loob ng bahay na nagsiselebrate ng Pasko. Isang malaking kaipokritahan dahil siya ay VP daw, according sa kanya, ay kailangan niyang sabihin at ituro sa inyo, sa atin, ang diwa ng Pasko na pagpapatawad, pagmamahalan, at pagbibigayan. Nasaan yung pagmamahal niya? Nasaan yung pagbibigay niya? Nasaan yung pagpapatawad niya?
Lahat ng mga sinabi niya ay madi-devalued. Walang saysay kasi hindi naman nakikita sa kanya at hindi niya ginagawa. At siya mismo sinabi niya na hindi siya magpapatawad. Nakakatakot po yun. Kung kayo ay Kristiyano, may takot kayo sa Panginoon, alam niyo na dapat. Alam nyo na dapat sa puso at konsensya nyo na hindi tama ang ginagawa at sinasabi ng inyong VP Sara, ng ating VP Sara. Maling, 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 mali po. Hindi raw siya magpapatawad. My goodness, nakakatakot yung sinabi niya yun kasi alam nating mga Kristiyano, alam natin na mga anak ng Diyos, doon sa mga naniniwala at may relasyon sa Panginoon, na ito ay isang delikadong statement. Pagkat sabi ng Panginoon, ang sino mang hindi magpapatawad ay hindi rin patatawarin ng Panginoon. Ang ibig sabihin yun, ang hindi magpapatawad ay hindi mabibigyan ng favors at ang inyong mga panalangin, kung hindi sa awa ng Panginoon, ay hindi mangyayari. Pagkat may mga kasalanan kayo na dapat nyong i-confess at kailangan kayong magpatawad bago rin kayo mapatawad ng Panginoon. Ang pagpapatawad po ay hindi nangangahulugang magre-reconcile kayo ulit dun sa tao. You can still forgive even without reconciling dun sa tao. Ano na nakagalit kayo or gumawa ng masama sa inyo. Ang pagpapatawad po ay pwedeng sa isip lang, decision po yan eh. And sabihin mo lang sa sarili mo at tanggapin mo sa sarili mo na napatawad mo na siya. And magkakaroon pa rin ng pagkakataon, maraming pagkakataon na maaalala mo at magagalit ka pa rin dun sa tao. Pero ang importante na kapag patawad na kayo, na kapag kasundo na kayo sa Panginoon na pinapatawad nyo na siya, na i-voice out nyo na ipag-pray nyo na napatawad nyo na yung mga taong yon. Pero hindi nangangahulugan na makikipagbati pa kayo, makikisama pa kayo ulit, o makikipag-plastikan kayo sa tao. Just give yourself time to heal. Ganun po yon. Para ma-avoid na yung mga hindi magagandang nangyari na, di po ba? Para hindi na malagay pa sa delikado ang inyong sitwasyon or buhay or yung hindi na kayo mapapahiya pa ulit at hindi na kayo pa ulit-ulit na masasaktan. So, hindi nyo kailang makipag-reconcile, di ba? Magpapatawad tayo, kailangan natin yan, di ba? Sabi nga dito sa Matthew 6 verses 14 and 15, "For if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But," may but po yan "but if you do not forgive others their sins, your Father will not forgive your sins." So malinaw po yan. Hindi kayo patatawarin, hindi tayo patatawarin ng Panginoon kung hindi tayo marunong magpatawad sa ating kapwa. Linaw niyan. Okay, maraming salamat po sa inyong panonood. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, again, please like and share and subscribe and share para marami po tayong maabot at matulungan. And thank you again. Thank you so much. God be with you. Merry Christmas and a Happy New Year. And this is Marisol Templo again saying, believe in yourself, believe in God, and share love. God bless you and see you on my next vlog. Thank you.